ang lahat ng nilalang. Good afternoon, everyone. Good afternoon po and welcome sa GCCF dito po sa Central United Methodist Church. And we are glad that you are here with us, those po that are here with us face-to-face and also those that are online. So we're just requesting po na to share our live feed para naman po mas madami po tayong ma-reach ng mga tao na uhaw sa ating Panginoon. So with that in mind, sa oras na ito, let's just be thankful for all the blessings that we receive. Though laging maulan po for the past few days. Pero di ba may minsan parang gloomy din yung pakiramdam natin pagka ganun po yung panahon. No? Pero let us be reminded that every day that we are living is a blessing po from the Lord. So with that, puspusin po na, or punuin natin yung ating mga puso ng pasasalamat sa ating Panginoon. Because right here, or right now, we are here, we are together, we will be worshiping the Lord. So Lord, we thank you. Ang lahat po ng meron kami, iaalay namin sa iyo, Panginoon, ang aming boses, ang aming talento, Panginoon. We just want to lift you up on high. Thank you. To thank you, Lord God, for all the blessings that you give us and just for being our Father who loves us so much. So with that po, tayo pong lahat ay tumayo. Bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. A worthy worship that He deserves. Tayo ay sumigaw with joy in our hearts, with thanksgiving. Lord, this is for you. Come on, church. Sing with us. Let us worship the Lord. Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Show that smile. sumigaw, Sa galak, woo! ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin, come on church! Awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang.
sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw! Sa ganap ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sa galak, yeah, ang lahat ng nilalang. Purihin siya, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Sama-sama natin siyang awitan at papurihan. Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Hallelujah! Hallelujah. Minsan pa, hallelujah. 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 Papupurihan siya. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Atin siya awitan. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Aawitan. Tayo sumayaw. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Hallelujah. 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 Sama-sama nagpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Amen. Hallelujah. Praise your name, O God. Amen and amen. Thank you, Lord God. We feel your presence right here, O God. Thank you for being with us. Thank you for always taking care of us, Panginoon. And that we know that there's nothing that can separate us from your love. That we can always count on you, Panginoon. We thank you for your love. We thank you that you are our Father, a good Father who always has us in your hands. Thank you, Lord, for reminding us that you love us. Pupurihin ka namin, Panginoon, with all that we are, with all that we have. You alone deserves everything, O God. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, Buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. minsan pa. Pupurihin ka, O
kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang Katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Mga church, let's declare. Ikaw ang tunay na Siya lamang ang ating Diyos. Siya ang ating Ama. katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ating isigaw. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Let's just go to our Father. Just speak to Him. Tell Him what you want to tell our Father. If sa oras na ito, ikaw ay nalulumbay, ikaw ay may pinagdadaanan, our Father in heaven doesn't require much from us. Just for us to come to Him. Hindi kailangan ng kahit na anong instrumento pa upang tayo makalapit sa ating Panginoon. Jesus Christ died for us to be saved from our sins, and so that we can freely come to our Father. And so just give thanks to Him. Ask for forgiveness. Ask for anything that you need in your life. Oh Father, we thank you. We love you and we acknowledge that you are our Father. You are the one true King. We worship you in this place. Ikaw ang aming itataas, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa lugar na ito, Panginoon. Mangusap ka nga sa iyong mga anak. Let them feel you, Panginoon. Let them know that you love them so much. That no matter what we do, we can never be separated from your love. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. For the last time, let us declare. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. We thank you, Father. We thank you for your love. We thank you for this day. We love you and we want to lift up your name. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody say amen. Amen and amen.
Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Hello? Ayan, maraming salamat po. Praise God at narito tayo ngayon at binigyan tayo ng magandang panahon. Maaari ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Sapagkat mga ilang araw, sunod-sunod talagang hindi humihinto ang ulan, pero binigyan tayo ng Panginoon ng magandang panahon upang hindi magdalawang isip natin na magsimba. 'Di ba? Sakit natin 'yan eh. Kapag umuulan, nakakatamad, 'di ba? Nakakatamad magsimba. Pero praise God at nandito tayo ngayon. Meron po bang bagong attend ngayon? Ayan. Parang yung nasa dulo. First time po ba, ate? Ay, hindi naman. No, sorry po. Si Kuya, first time dito. Parang namumukhaan kita, Kuya. Ha? Taga St. Paul. Yeah. Welcome po sa GCCF. Kasama pa rin natin ang pamilya ni Brother Joshua. Thank you so much po sa inyong pag-attend. At kasama rin natin ang couple ng pagsambayan. Ayan. Maraming salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos. Alam ko po na marami kayong mga prayer request or mga personal na kahilingan sa Diyos na tinugon ng ating Panginoon. Ito po yung pagkakataon na ating ibahagi ang ating mga testimony o mga praise reports. Kahit simpleng pasasalamat sa Panginoon na yung goodness na ginawa ng Lord sa buhay natin, ito po yung chance para ibalik mo sa Diyos ang mataas na papuri. Sino ang matapang na magpapasimula? Ayan, si brother, yung drummer boy natin kanina. Ayan. To God be the glory. Sige, kuya. Hello po, magandang hapon. Hindi ko na po mabilang kung ilang pang testimony ko na to. Pero kasi hindi ko mabilang kung ilan yung grace ni God sa akin. So, short share lang. This past days, mga nakarang Sunday, may isa lang ako pinagpe-pray kay Lord kasi I'm on hiatus status ngayon. Wala akong work since January. Kasi tatay duties po ako after I resigned sa Vikings buffet. So, nagsakripisyo po ako bilang para maging ama sa 1-year-old ko. Then, the challenge is, sa part naming mag-asawa, sabi ko sa mga closest peers ko, hindi, I'm breaking the norm. Kasi supposedly, di ba dapat ang magpo-provide tatay? Sa amin, hindi, baliktad. Yung asawa ko nagpo-provide ngayon. Hindi ko kinakahiya yun. I'm proud of my wife and I'm proud of what she's capable of. Pero, kinausap ko yung wife ko, sabi ko, hintayin mo ako magka-work. Kasi, technically speaking, women are not built to be a provider. At the end of the day, you are breaking down. Sabi ko, napapansin ko. Sabi ko, sige, mag-work lang. Hintayin mo lang ako mag-work. So, sabi ko, pray ko kay Lord. Nung may bumulong lang ako dun sa likod. Bumubulong ako sa likod. Sabi ko, Lord, trabaho lang, Lord. Trabaho lang, Lord. Pero syempre, hindi mangyayari yung prayer na yun kapag di naman ako gagalaw, di ba? Nasa akin pa rin naman yung galaw. Nag-a-apply ako and trial and error. And nag-venture out ako sa career ko. Lumihis ako ng career path. And Lord, trabaho lang, Lord. Guess what? Last week, trabaho na po ako. Amen. May trabaho na po ako. Hindi lang yun. So, nung na-interview ko, lumipat akong career from restaurant to corporate. So, sabi ko, fluent naman ako mag-English. I can do this all day. Sabi ko. Hindi, nakapasa ako sa initial interview, nakapasa ako sa final interview, may trabaho na po ako. Hindi lang yun, yung pinagpipray kong income na dapat dumating sa akin nung nasa previous career ako, dumating dun sa bago. Hindi lang humigit, dumoble pa. Isn't that great? Isn't that huge blessing? Sabi ko, di bali na yung tax.
Di bali na yung tax. Basta, sabi ko sa asawa ko, yung 10% ng net ko, hindi sa atin yon. And that's non-negotiable. Sabi ko. Pag natanggal yung 10% doon, saka pala mababawas yung mga budget natin. Sabi ko, kasi hindi sa atin yung 10%. Huwag mo lang pakialaman yun. Sabi ko, yun yung bibigay natin sa Panginoon lagi. That's not, para sa akin, hindi yun simpleng awas sa budget. It's the covenant from me. Regardless, kahit nung nasa ko, nagtatights ako, yung nanay ko, naguguluhan lang kung saan ako nagtatights. Saan ka ba magtatights? Sa Central o sa ano? Hindi, dyan ako magtatights. Ayan. Ayun, to God be the glory. After several Sundays na pinag-pray ko na, Lord, may trabaho lang po, binigay na po niya sa akin. Amen. Thank you. Salamat na. Habang nagsasalita si Brother, ano nga pangalan nito? Si Brother Tim, sumagi sa isip ko yung verse na Numbers 14:24. Ang sabi doon, anuman ang marinig kong pinag-uusapan ninyo, siya kong aking gagawin. So, pinarinig ni Brother Tim ang kanyang dasal sa Panginoon. Siya namang ginawa ng ating Diyos. Amen. Kaya, inaanyayahan namin kayo na kung meron kayong mga personal na kahilingan sa Panginoon, huwag kayong mahihiyang sabihin agad sa Kanya yon. Dahil anuman ang maririnig ng Panginoon mula sa iyong puso, tutup din at gagawin ng ating Panginoon. Last one, meron pa po bang nais na mag-share ng kanyang, ayan, si Brother Margaret. Yan, sige, pwede na lang dito. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Po ako sa Panginoon dahil kahit po masungit po ang panahon ng ilang araw, nairaos po namin yung buhay namin dahil nananampalataya po kami sa Panginoon na lagi niya po kaming gagabayan at ibibigay niya po yung wisdom, knowledge at saka yung talent na maaari naming i-share kay Lord. Kasi yun lang yung bagay na pwede naming i-share sa Kanya. Wala man po kami pero dahil mahirap lang po talaga kami. Pero sinisikap po namin na magkaroon ng trabaho upang mabili po yung pangangailangan namin at hindi po kami gumawa ng masama. Kasi alam naman po natin, the Lord is a very good provider. So, nagpapasalamat rin po ako sa mga pastor, mga member po ng simbahan na to na bumubuo po nitong simbahan na ito na sa feeding program, yung Sunday service po namin, na sila po ang nagbigay ng kalakasan sa amin upang may raos po namin yung mga pagsubok sa buhay namin. Kasi totoo po yun. Kapag nagsiserve po tayo sa Panginoon, meron pong pagsubok talagang dumadaan sa buhay natin. Pero malalagpasan po natin yun. Wala pong bagay na hindi malalagpasan kung tayo ay nakapokus lamang kay Lord. At yung bagay na pag-share ko ng halimbawa siguro, yung mga bagay na hindi lang kung anong meron ako, kundi yung bagay na maaari kong i-share sa kapwa ko na homeless, may i-share ko rin po sa ibang tao yun. Yun po yung spiritual na pananampalataya sa Panginoon. At tiwala sa Panginoon na hindi po siya nagpapabaya. Yun po yung sinasabi sa John 3:16 na ibinigay niya po ang kaisa-isa niyang anak para po mailigtas po tayo. Kaya hindi po tayo dapat magduda sa mga bagay na ginagawa. Kung hindi man natutugunan yung isang bagay na hindi po tayo, kundi man po na ibibigay ni Lord, kaagad yun, ibig sabihin hindi talaga para sa iyo yun. At yung bagay na yun, maaring ikasama mo rin yung kaya hindi niya binibigay. Itutugon niya kung ano yung para lamang sa iyo. Kaya praise God, dahil nakakaraos kami, may mga taong tumutulong sa amin sa gitna ng kahirapan. At kahit man po siguro na bumabagyo, nasa maliit po kaming bagay, na bahay po, siguro nadodoon pa rin po talaga yung presence ni Lord na hindi niya po kami pinabayaan. Kaya malaki po yung pagpapasalamat ko kay Lord na hindi niya po talaga kami pinabayaan. So tunay pong dakila ang ating Panginoon. Amen.
Thank you, Sister Margaret. Alam niyo po, natutuwa po ako sa mag-asawang ito. Last Sunday, maikwento ko lang sandali, na-share nila na meron silang mga simbahang nadaluhan. Pero ang sabi nila sa amin, itong central, dito sila mananatili. Yan, yehe, pinapalakpakan yan. At nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Nabanggit pa niya, bagamat wala rin silang hanap buhay. Pero tingnan naman natin ang pagkilos ng Panginoon. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Amen. Kaya naman, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng buhay. Ihatid sa atin ni Pastor Joey Cunanan. Yan, muli po magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po naman. Sa hapon pong ito ay isang pribilehiyo po muli ang maging part ng ating pong pagbubulay. At ang ating pong text ay dun sa Matthew chapter 15, verses 20 to 28. At sa Tagalog po, ganito po ang sinasabi. Pero hindi sumagot si Jesus, kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Paalisin niyo na po ang babaeng iyan dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay." Sinabi ni Jesus sa babae, "Sinugo ko para lamang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw." Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, "Panginoon, tulungan niyo po ako." Sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang kasabihan, "Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso." Sumagot naman ng babae, "Tama po kayo, Panginoon, pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo at ng sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae." Kapag mayroong isang tila makulit na tao na sunod ng sunod sa iyo, ano yung kalimitan nating ginagawa? Madalas, umiiwas tayo. Kaya naman kapag nasukol o nahuli tayo, gagawa tayo ng issue o usapin upang mabaling ang atensyon natin sa ibang bagay o makakuha tayo ng atensyon ng ibang tao. Di ba? Ganun yung the usual na ginagawa po natin. Kapag mayroong isang makulit na sunod ng sunod, binubuntutan ka. Di ba? Minsan nga, ang term na ginagamit natin para kang aso, buntot ka ng buntot sa akin. Paano naman kaya kapag isang karanasan o pangyayari ang tila patuloy kang sinusundan? Wala itong pagkakaiba sa sitwasyon ni Jesus kasama ang mga lagad na minsan silang dumaan sa lupain ng Tiro at Sidon, andun yung babae. At karanasang susubok sa kanilang presensya or patience. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa hapong ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat din po sa kalipunan ng mga anak mo na kahandang makinig. At patuloy nawa naming maituon ang aming atensyon sa iyong salita, ang aming paningin, ang aming pandinig, ang aming buong pagkatao. At maging inspirasyon ng lahat ng mga magiging karanasan, hindi lamang sa mensahe na aming mapapakinggan, kundi sa bawat kaganapan sa mga oras at sa dakong ito. Gayun din pagpapala sa mga kasama po namin sa live telecast ng GCCF sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa iba't ibang bahagi po ng daigdig. Sumaamin ka, banal na diwa, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ang tagpong nabanggit ay bahagi ng paghahayag ni Jesus tungkol sa mga pariseo o mga religious leaders. Ang usapin ay ang kalinisan sa pagkain. At dito malinaw na tinulisan ni Jesus sa mga pariseo sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Na po, alam po natin yung pong part nung binasa ko po is medyo mahaba po siyang account wherein the main issue was tungkol sa kalinisan sa pagkain. And afterwards, umalis po si Jesus kasama yung mga disciples at dumaan sila doon sa isang nayon between Tyre and Sidon. So, nandun yung babae. At ang sabi ko nga po, yung karanasang susubok sa kanilang pasensya or patience. Ang sabi po ni John Wesley, walk your talk, isa pamuhay ang ating mga sinasabi. O sa ibang pananalita, sa atin unang makita ang ating sinasabi.
May isang tatay na nagsabi sa kanyang anak ng ganito, "Anak, pakinggan mo ang mga sinasabi ko, ngunit huwag mong gagawin ang ginagawa ko." Now, sounds familiar, di po ba? The same idea applies to what Jesus is pointing out. He is like poking his index finger in the eyes of the Pharisees, but they just cannot see it. They are the ones who teach religiosity but do not practice it. As Christians, we are greatly warned by Christ about orthopraxis, as mentioned by Henry Holnight III on his online article, John Wesley's Orthopraxis, in which he has these words, "The term orthopraxis was introduced into Christian theology by liberation theologians in the 1960s. It was meant as a corrective to an orthodoxy or right praise that affirmed that all right things about God and yet was complacent about or worse, complicit in systemic injustice and oppression. Praxis denotes a way of relating theory and practice." So pag sinabi pong praxis, hindi lamang siya alam mo, kundi ginagawa mo siya. Kaya orthopraxis means the right practice. Yung orthodoxy naman means right praise. It seeks to avoid both unreflective practice and theory that does not lead to transformative action in the world. Instead, practice involves on the ongoing critical reflection on practice that leads to the revision of theory, even as theory serves to direct practice. What makes praxis ortho is its consistency with the understandings and imperatives of Christian faith. What makes praxis right is because it is consistent with the understandings and teachings of the Christian faith. Kailangan po yung ating sinasabi kaparehas ng ating ginagawa. Hindi pwedeng yung ginagawa ng kaliwa, sabi ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi malaman ng kanan. In the same breath, mga kapatid, as Wesley gave emphasis about the right practice of faith, it supports and aligns with Christ's imperative to the early disciples and trickles up to our present time to put our faith into proper practice, to practice our faith properly, and to practice our proper faith. Does this sound confusing? It may, but it must not be. Naulitin ko po, put our faith into proper practice, to practice our faith properly, and to practice our proper faith. No? Magkakaiba lang yung placing ng mga words, pero mga kapatid, we are dealing generally with faith in proper practice. Now going forward with the succeeding verses, we read of a woman pleading for Jesus' help regarding for her daughter, which was not common during their time. Ano po yung hindi common? A woman approaching and talking to a man. Since there was in their culture that men and women cannot talk with each other unless they are husband and wife. And what is more striking is the fact that a Gentile woman talking to a Jew. Isang babae, isang lalaki na hindi mag-asawa bawal mag-usap. Tapos hindi pa sila magkalahi. Isang hentil tsaka isang Hudyo. Let us see two things. First, Jesus used a comparative metaphor regarding the Jews as children against the Gentile woman, or what we call as the Syrophoenician, as dogs. Dogs kept as pets, or kinaria or kinairon or kiyon, which means domesticated, not to the dogs of the courtyard and the street dogs. Ano po? Yung sinabing dogs po doon, yun yung mga asong kasama sa bahay. Ano po? Kasama po sa bahay, din yung mga asong gala. Diba? Meron po tayong, may mga tawag tayo ngayon, ano po? May puspin, ano po? Pusang Pinoy. Tapos may aspin, asong Pinoy, di ba? Yung aso po na tinutukoy doon, yun yung mga asong alaga sa bahay. Hindi yung mga pakalat, yung word po.
yung gumagala, kung ano-ano yung mga kinakain po nila. Yung aso po na sinasabi po dito na ginamit ni Jesus ito po yung mga asong alaga sa bahay. It is according to the International Bible Commentary, the Jews used the term of Gentiles under the idea of ceremonial impurity. Among the Greeks, it was an epithet, a moniker of impudence or impoliteness or rudeness, according to Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. So, yung pong ginamit na isang aso ay isang paraan ng pagsasabi na hindi siya masyadong masakit, pero masakit siya. Notice here that the downgrading treatment or wording upon those who belong outside the Jewish circle or faith, they are called dogs. Noticeable also was the affirmation of the woman that they are indeed dogs, not just secondary class citizens, but much lower than that. To the woman, God's blessing or response are like droppings, tira-tira, mumo. Hindi yung mumo na nakakatakot. Yung mumo po na yung parang sa tinapay mugmog. Yung mga tira-tira that would fall down or beside the table and the dogs would feed them. So makita po natin, mga kapatid, even this woman, inacknowledge niya na okay lang po na tawagin niyo akong aso. Kasi pag sinabing aso, mas mababa pa dun sa kalagayan ng isang tao. Masyado niyang ibinaba yung kanyang sarili and she's willing to do that. And what a deeper kind of accepting of God's mercy. Ang lalim ng kanyang pagtanggap na kahit tawagin siyang aso, okay lang. Na kahit ang pagtingin sa mga katulad nila na mga hindi nila kauri, hindi nila kapananampalataya, okay lang sa kanya. Ngayon sa panahon natin, di po ba, yung mga taong kayang makikain dun sa mga street people, yun yung mga taong naranasan nilang minsan sa kanilang buhay, kumain din, natulog sa lansangan. Yung walang pambili, yung naranasang mamalimos. Yun yung mga taong kaya nilang tanggapin kahit ano yung sabihin sa kanila kasi naranasan na nila. At tayo po, sa panahon natin ngayon, kapag meron tayong nakitang isang taong buntot ng buntot, iba kagad yung ating isipan, malamang ano to, mando to, mandurukot. Iba kagad. Yung babae, during that time, iba lumalapit siya sa ating Panginoon, pero pansinin natin yung mga disciples, sabi niya, palisin mo na nga yan, sunod na sunod sa atin. At sa atin din, sa panahon natin ngayon, kapag meron kang nakitang isang stray dog or stray cat na lumalapit sa iyo, magkakaroon ka kagad ng misconception, di po ba? Isipin mo siguro tong dog na to, may rabies to. Kasi sunod ng sunod sa akin. Pero sa kalagayan po ng ating Panginoon, Jesus saw her faith much deeper, not just impressive as compared to that being taught by the Pharisees. Some scholars suggest that the woman won her case without further argument, just a simple plea, a simple request, then Jesus gave her what she wanted for her daughter. Yun lang naman hiningi niya. Kagalingan para dun sa kanyang anak. She was not asking anything for herself. At ganun ang puso ng isang magulang. Ang palagi nating tinitingnan yung kapakanan ng ating anak. Ang iniisip natin, paano na yung aking anak? Paano na sila kapag nawala ako? Di po ba ganun ang ating palaging iniisip? Kaya po yung iba na nasa hospital at very critical, hanggat maari ayaw nilang mamatay because they are thinking paano yung mga may iwan nila. At kapag binulungan lang sila at sinabing, Ma,
Ako nang bahala sa kanila. Huwag ka nang mag-alala. Doon lamang unti-unting natatanggap ng pasyente na mayroong mag-aalaga doon sa kanyang maiiwan. Mayroong mag-aasikaso, mayroong kakalinga doon sa kanyang maiiwan. And by this account, we can compare our faith in Christ with that unnamed woman, a mother, an individual whose background is hidden from us, but willing to give in to the demands of embracing the Jewish faith. Pansinin niyo yung sinabi niyang, okay lang po, na kahit yung mugmog, willing kami, makatanggap lang kami nung sinasabi niyong yan. Na willing siyang yakapin yung pananampalataya, yung Jewish faith, at palitan yung kanyang Gentile faith. When was the last time we just kept our peace when almost everyone else tried to pull us down and away from Jesus? Do we associate ourselves with this unnamed woman, this unnamed mother whose only plea was for her ailing daughter? Beloved, there are instances when our personal encounters with Christ become far more important than our names, than the words, the status, or social background. For this unnamed woman, her concern boils down on Jesus' response than what would people say about her. Mas interesado siya doon kung ano yung sasabihin ni Jesus kaysa doon sasabihin ng ibang tao. Tayo madalas, yung word na natitisod tayo doon sa mga naririnig natin. Paano nga naman? Tama rin naman sila. Pagkagaling natin sa church, parang walang nababago sa atin. No? Pero dito po sa babaeng ito, ang mas mahalaga sa kanya ay kung ano ang sasabihin ng ating Panginoon dun sa kanyang pakiusap. Kasi ang linaw, di po ba? Sabi ng mga alagad, Panginoon, palisin mo na nga yan. Ang ingay-ingay, sunod ng sunod. But, mga kapatid, makita po natin, even our Lord Jesus Christ was amazed on her faith na humanga siya. Sabi, ang laki ng pananampalataya mo. At yun ang kailangan po natin, malaking pananampalataya. Na regardless kung ano yung sasabihin ng ibang tao, tuloy-tuloy lang ang ating pagsunod sa Kanya. It is faith against prejudice, love beyond obstacles, the disciples influencing Jesus to shoo away the woman, and hope against expectations. Yung hope po, it's a deep desire for a positive result while fully accepting uncertainty. And it brings patience and flexibility because you know you are not in control. Umaasa po yung babae na may sagot, pero yung sagot hindi niya hawak. Tama, di po ba? Hindi niya hawak yung sagot. Nag-aantay lang siya sa kung ano yung sasabihin ng Panginoon. And expectation, it means a strict demand or assumption that things must go a specific way. It relies on probability or entitlement and tries to control the future. Na po, yung pag-asa kaysa dun sa mga bagay na inaasahan mo. There are times, mga kapatid, kapag yung ating pong expectation hindi nangyari, ang end result po niya is disappointment. Expectations often lead to anger or sadness when reality falls short. Yung may nangako sa iyo, bawa yung nag-testimony kanina, si brother, yung nangako, pinangako ka, pre, akong bahala sa iyo. Pag nagkatrabaho ako, sasama kita, tapos hoping, expecting na
Pag nagkatrabaho siya, tutulungan ka. Pero nagkatrabaho nga siya, pero hindi ka tinulungan. Diba? Madidisappoint ka. But, yung ating hope, the result is resilience. Hope protects our peace because it can survive setbacks without breaking our spirit like that of the unnamed woman. No? Buo yung kanyang loob. Buo yung kanyang loob. Na kahit ano yung sabihin ng Panginoon dun sa kanyang request, ano na niya, tanggap na niya. Kung ano yung mangyayari kasi hindi sa kanya yung final say, nasa Panginoon final say. Siya yung palagi may sinasabi. At ganun din po sa ating pananampalataya, mga kapatid. There are times sa dami po ng mga bagay na naririnig natin sa ating pong paligid, parang nalulunod na tayo. Natatakpan na yung gusto nating sabihin. Parang yung experience po ni Peter last week dun sa gospel reading. Yung lumakad siya sa ibabaw ng tubig, pero dahil nakita niya yung alon, parang yung ulan, mukhang si Pastor, ang haba ng sermon, mukhang babahain na kami sa hindi na ako makakauwi ng bahay. At mga kapatid, kung paano po ipinakita ng babaeng ito, yung pananampalataya, yung pag-asa, yung pagtitiwala sa Panginoon na mayroong gagawin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang karanasan. And I believe, mga kapatid, our personal experiences with Christ defines our faith. Nakakatulong yung ating karanasan sa Panginoon para yung ating pong pananampalataya patuloy na maging mas malalim. And right at this moment, I do believe, mga kapatid, meron dito sa atin na may mahal sa buhay na may sakit. O mismong tayo, may sakit tayo, and we want to come before the Lord. O may naisip pang isang kaibigan na ang pakiusap niya sa'yo na pakisama naman ako sa prayer. O may nag-PM sa'yo, may nag-text sa'yo. Pag napunta ka naman sa church, sama mo ako sa prayer mo, pagdasal mo naman ako. There are times kailangan din nating maging bridge, maging tulay, para yung pangangailangan ng iba makarating sa Panginoon. Ang masakit sa atin kung minsan tayo nagiging pader. Gusto natin tayo lang. Ginagawa nating exclusive si Jesus. Pero si Jesus po, mga kapatid, during His lifetime, He was never an exclusive person. He was an inclusive. Lahat ng lumalapit sa Kanya, tinatanggap niya. Even yung mga bad words, yung mga pang-aalipusta sa Kanya, diba? Yung ridicule na tinanggap niya when He was on the cross, tinanggap niya lahat yun. Which means to say, mga kapatid, ang Panginoon, kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, tatanggapin niya tayo. Ano man yung ating kahilingan sa panalangin, kung hindi man ito para sa atin, para dun sa ibang tao, why not? Hindi natin lang maaari sa pamagitan po natin, mayroong isang tao na maramdaman niya na ang Panginoon kumilos doon sa kanyang buhay sa pamagitan ng ating intercession, ng ating pamamagitan, ng ating paglapit. And that it doesn't diminish and it does not demote our Christian faith, mga kapatid. Hindi na babawasan ng pagiging Kristiyano natin kapag tayo po merong inilalapit sa Panginoon. Yung inuuna natin palagi, yung kapakanan ng ibang tao, kaysa sa ating sarili. And even the Apostle Paul, sabi niya, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Unahin niyo ibang tao kaysa sa inyong sarili. Kaya nung si Christ namatay sa ibabaw ng krus, ang inisip niya tayo, kayo at ako. Hindi niya inisip yung kanyang sarili, sapagkat kung inisip po niya ang kanyang sarili, mga kapatid, hindi siya mamamatay.
Hindi siya papayag na siya maipanganak dito sa lupa. Mabuhay kasama natin, makikain doon sa mga pulubi, makitulog doon sa walang matirhan. Pagsalita ng mga masasakit na salita, makarinig siya ng mga masasakit na salita. Kung ang Panginoon, kung ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig, hindi niya pipiliing mamatay para sa iyo at para sa akin. Kaya po, nung time na yon, nung makita natin Panginoon na itong babaeng ito, hindi siya bibigay kahit ano mangyari. Kahit ipagtabuyan siya ng mga disciples si Jesus, susunod at susunod pa rin siya. At ganun po ang tunay na pananampalataya. Ang kasabihan nga po sa probinsya ng mga matatanda, lalo na't ganyan, may low pressure, di baling mabasa ang saya, wag lang ang pananampalataya. Hindi sila takot na maulanan. Takot sila na hindi makapaglingkod sa Panginoon. Alam ko, naranasan na rin po natin kahit yung isang Sunday na hindi ka makapag-church. Pakiramdam mo isang buong linggo kulang. Tama, di po ba? Kahit na sabi mong sanay ka na nagtatrabaho ka ng Sunday, malaki ang kita ng Sunday, pero kapag nagkulang ka ng isang araw na hindi ka makapagpasalamat sa Diyos, ang pakiramdam mo sa sarili mo, parang walang nangyari. Kulang na kulang, di po ba? Kaya napakahalaga po na tayo po ay lumalapit sa Panginoon sa pamagitan ng ating pagsamba, ng ating pagpapasalamat. Yung presensya po natin ay isang malaking pagpapala at isang malaking kagalakan sa Panginoon na nakikita niya na tayo, na kahit katulad po nitong babaeng ito na nahihirapan din sa kalagayan ng kanyang anak na may sakit, ngunit nagpatuloy po siya. Hindi siya huminto kahit ano yung sabihin nila. Ang importante sa kanya yung kanyang anak na mailapit niya sa Panginoon. At sabi po doon sa talata sa atin, at nang sandaling yun ay gumaling ang anak ng babae. Paano kaya kung itong babaeng ito ay huminto na lang, natakot siya doon sa mga disciples, nakinig siya doon sa sinasabi, o nga no, maingay ako, buntot ako ng buntot, para akong aso. Alam natin na hindi mangyayari yung kanyang hinihingi. At uuwi siya na hindi lang malungkot, kundi malungkot na malungkot. Bakit? Kasi una, yung kanyang hinihingi, hindi napagbigyan. Pangalawa, hindi siya pinakinggan. At pangatlo, yung anak niya pagdating niya sa bahay, may sakit pa rin. At meron pong isang kasabihan sa wikang Ingles ang sabi, it is better to try and fail than to fail without doing anything at all. At sinubukan mo. Kaya yung pong iba na minsan nagtatanong din sa akin, Pastor, okay lang ba na mag-take ng board ulit? Kasi ilang beses na akong bumagsak eh. Sabi ko, okay lang. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Kasi board exam lang naman yan, pwede ka mag-repeat eh. Diba? Ulitin mo siya. Kasi mas mahirap yung, dahil gawa nung natatakot ka, nababagsak ka ulit, hindi ka makakapasa, hindi ka nauulit. Sabi ko, habang buhay tayo, go lang. At yun po yung isang karanasan, isang kamanggagawa natin na sinabi ko, sige, mag-review ka ulit. Sabi niya, Pastor, okay lang ba na pag may gawain ng Sunday, magre-review ko? Sige, mag-review ka. Kasi makakatulong din naman sa'yo. At alam niyo mga kapatid, nung taon na yon, madaling araw, nagising kami, linggo. Sabado pa lang, inaantay niya na yung result. Sabi niya, Pastor, may result na ba? Wala pa po. Sabi ko, wala pa. Tapos hating gabi, kumising kami 2:00 kasi alam niya naman si Ate Sel. Alam niya na. Nagluluto siya. Tinignan kaagad ni Joy. Sabi niya, Dad, ito na yung result ng salet. Tinignan namin yung pangalan. Tapos, pumasa. Pumasa siya. Hindi po ako yun. Pumasa siya. Tapos, tinawag namin, teacher, pumasa ka.
Hindi nga, pastor, hindi nga. Pupungas-pungas pa siya. Ito ako, tignan mo. Tapos mangiyak-ngiyak siya kasi sabi niya, thank you, pastor, kasi kung hindi ako naniniwala doon sa sinabi mo na pwede pang umulit, malamang hindi ako makakapasa. At alam nyo, ang sarap sa pakiramdam na meron tayong isang taong natutulungang ipagpatuloy po yung buhay sa gitna ng maraming mga hadlang, sa gitna po ng maraming mga kabiguan, sa panahon na maraming parang pumipigil sa kanya. Sabi niya, pastor, may edad na ako. Sabi ko, wala naman sa edad yan. Mag-take ka pa rin. Bumagsak po ako first time. Okay lang naman yung mag-second time, third time. Okay lang yun. As long as buo ang loob mo na meron kang ginawa, merong mangyayari. At may nangyari nga po. At ganun din po yung babae. Ginawa niya yung the best na pwede niyang gawin. Kahit ano yung marinig niya, kahit ipagtabuyan siya, kahit makulitan yung maraming mga tao. Pero para sa kanya, mas mahalaga, hindi yung kanyang sarili, kundi yung kanyang sariling anak. Tayo po'y manalangin muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muli mong pinakanan. You're giving us reminders kung paano kami po ay nararapat na lumapit po sa iyo. At kung meron man dito, mga kapatid, na nais mong ilapit sa Diyos, I invite you to stand. Kung di man inilalapit ang iyong sarili, maaari meron kang kaibigan, kakilala, kaklase, kamag-anak na may malaking problema. At ikaw yung tao pinagkatiwalaan niyang ilapit ito sa Panginoon. Hindi ba napakagandang opportunity ito na tayo yung maging tulay upang yung pag-asa na nanggagaling sa Panginoon maranasan din ng taong ito na kakilala natin. Katulad po nitong babaeng ito. She was a name, she was a woman, she was a mother, and she interceded for her daughter. Ginamit niya yung pagkakataon na yon nang malamang dadaan sa kanilang lugar si Jesus kasama yung mga disciples. At ano yung kanyang pakiusap, Panginoon? Pagalingin mo po ang aking anak. As simple as that. Makapangyarihan ng Panginoon, kapatid, upang hindi kanya makita sa iyong kalagayan. Mapagmahal ng Diyos upang hindi niya maramdaman na meron kang dinadala sa iyong sarili. O kung hindi man sa iyong sarili, para sa concern ng ibang tao. And that is why this time is proper for us na lumapit sa Panginoon, ilapit natin kung hindi man ang ating sarili yung concern ng ibang tao. And we believe in the power of prayers. We believe in the power and the healing touch of Jesus and the hope that comes from Him. At tandaan natin, kapatid, God will not disappoint you. Never. Kung paanong niyayakap natin yung sinasabi doon sa Hebrews 13:5b, I would never leave you nor forsake you. Ano yung nagiging hadlang para hindi mo ilapit ang iyong sarili o ang sino mang taong alam mo na nangangailangan ng panalangin sa sandaling ito? This is the time. God sees kung ano yung nasa isipan mo. God knows you by name and knows what's inside your heart. If there is a concern na gusto mong dalhin sa Panginoon, kapatid, ito yung time para ikaw ay physically lumapit sa Kanya. At sabihin mo kung ano yung matinding pangangailangan mo.
pangangailangan ng iyong mahal sa buhay, ng iyong kaibigan, kamag-anak, kasama sa church, kasama sa trabaho, kasama sa school. Maraming mga tao ngayon ang nagiging hopeless. One of the factors is sapagkat walang gustong makinig sa kanila. Walang naglalakas loob ilapit ang kanilang concern sa Panginoon. O naglalakas loob na tanungin sila, ano ba yung pwede ko maipag-pray sa iyo? O baka meron kang concern na gusto mong isama ko sa prayer. Alam nyo kapatid, that is one of the beauty of our faith, is that we can intercede for others. While interceding for ourselves, pwede natin isama sa ating personal prayers yung panalangin din ng ibang tao, yung pangangailangan nila. And who knows, through us, mas ma-experience pa nila yung isang buhay na kakaiba. Yung lalapit sila sa iyo at sasabihin, thank you sa prayers mo kasi ito yung response. Ito yung ginawa ng Panginoon sa akin. And the unnamed woman, the unnamed mother, went home. Masaya siya dahil nakita niya ang Panginoon. Sinabi niya sa Panginoon yung kanyang concern. Inantay niya yung sagot ng Panginoon at tung pag-uwi niya, yung sinabi ng Panginoon sa kanya na magaling na yung kanyang anak. Pagdating niya sa bahay, nakita niya yung kanyang anak. Hindi lamang magaling, kundi masaya din siya dahil wala na siyang naramdaman sa katawan. Let us not also forget, mga kapatid, na kapag tayo naman ay nakadama ng kagalingan, huwag nating kakaligtang magpasalamat sa Diyos. At ito yung minsan ding nakakalungkot sa atin. Once we receive the blessing, paalam na Lord, dito na muna ako, masaya na ako, at kapag malungkot uli ako, saka ako babalik sa iyo. Let the situations, the experiences that we have in our lives help us to come closer to our Lord. Panginoon, sa pagkakataon pong ito, sa aking mga kapatid na narito, alam mo ang sinasabi, dinidikta ng kanilang puso. Maging malapit ka po sa kanila. Pakinggan mo, O Diyos, ang kanilang mga hinihiling sa panalangin. Pakinggan mo rin, O Diyos, ang kanilang mga karaingan, yung mga concerns nila. Sa Panginoon, na hindi nila kayang sabihin sa ibang tao, even with their own families, hindi nila kayang i-discuss. Baka ma-misinterpret sila. Baka maging iba yung dating kapag sinabi nila ito sa kanilang mga loved ones. Pero sa iyo, Panginoon, kapag kami po ay lumapit, kapag kami po ay nagsabi, papakinggan mo kami without prejudice. Hindi mo kami huhusgahan, kundi papakinggan mo kami ng malinaw. You would listen to us clearly. At kapag ikaw ay sumagot, malinaw din yung sagot mo. Walang paligoy-ligoy, walang pasikot-sikot. Katulad nung sinabi nung babae, nung nanay, kagalingan, at the same na kagalingan din yung binigay mo sa kanya. Tunay, Panginoon, maraming salamat po sa paalala mo para sa amin. Ang panalangin po namin ang aming paglapit at lalo tigit ang iyong presensya at pagtugon, napakagandang kombinasyon. Kung ito, Panginoon, we also thank you po, ito pong mga electric fans na nandito po sa harapan. Thank you for those persons na na-touch ang kanilang mga puso and they want to give themselves through this equipment na magagamit sa pagsamba. And we thank you, O God,
for their generosity because you are God whose generosity is too much to handle. Sobra-sobra kang magbigay, Panginoon. At narito, O Diyos, binibigay nila na may pasasalamat ang mga kagamitang ito para sa iyong kapurihan at sa kapakinabangan ng mga dadalo po sa GCCF, hindi lamang po mula ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Lord, let your name be glorified. Help us to see beyond what our naked eyes can see. And help us also to embrace that kind of faith that looks beyond and responds beyond and goes beyond the expectations and limitations of man. Give us hope, give us love, and give us that kind of faith. Thank you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen and amen. So as we sing po our victory song, isabay na rin po natin ang ating offering. Let me just read this verse from Kawikaan 3:9-10. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng kasaganahan ng iyong mga kamaliran at aapaw ng bagong alak ng iyong mga pisaan ng ubas. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Come on, church, let us all stand. Let us sing for the Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Di kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen and amen. Sige po, tayo po'y muling manalangin. Noon, mahal ka po namin. At wala dapat maging laman ng aming mga labi ko. Salamat po sa iyo. Salamat po. Kahit marami kaming kabiguan sa buhay. Salamat po sa mga panahon na kami po'y dumadaan sa pinakamababang antas ng aming pong pagkatao. Yung panahon ng pakiwari po namin sa aming sarili, lugmok na kami at parang wala nang pumapansin sa amin. Pero salamat pa rin po, Panginoon, sa katulad mo na nagmamahal at nagpapahalaga sa amin. Yamang nilikha mo kami ayon sa iyong wangis. Sino ba naman kami, ang sabi nga po, upang iyong pahalagahan? Sino ba naman kami na mga tao na dapat mong pangalagaan?
Nilikha mo lamang kaming mababa kaysa sa mga anghel. Ganon kami kahalaga sa iyong harapan. At salamat din po sa mayamang paanyaya, paalala ng iyong pong makapangyarihang salita. At mula po dito, Panginoon, we are looking forward na katulad po ng babaeng ito, ng nanay na ito, isang parent. Give us that kind of faith with hope against expectation. Love against prejudice. Pagmamahal na hindi tumitingin dun sa kung ano yung nasa panglabas sa kanyuan. Ganon ka, Panginoon, kung magmahal sa amin. At dahil po rito, Panginoon, uuwi kami na mayroong pag-asa. Yung maliit na pag-asa, Panginoon, pwede po bang palakihin mo ito? Maging isang malaking puno, mayabong, namumunga, laging sariwa, laging bago, laging magaganda ang mga nakikita at yung mga lumalabas sa aming mga labi, Panginoon, nawa po, pawang mga papuri, pasasalamat, pagluwalhati. At huwag mong hayaan na ang kaaway ay makasingit sa amin kahit isang kudlit lang sa kaya niyang i-disarrange, buluhin lahat ng bagay at mga magagandang san na pinaranas mo sa amin. Sa panibagong linggong ito, Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa lahat ng kumilos, lalo tigit ang iyong pong banal na Espiritu sa gitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ngayon tanggapin natin, mga minamahal, ng mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, ang pag-asa, katiyakan, at pag-ibig ng ating dakiling Diyos na nagpahayag bilang Ama, bugtong na Anak at Santong Espiritu. Ang Diyos na hindi nagtatangi, ang Diyos na nagmamalasakit, ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na nagliligtas, at ang Diyos din na nagbibigay ng panibagong pagkakataon upang tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Sumaatin ang kanyang banal na diwa, samahan tayong maging mapagtagumpay at manatili sa ilalim ng kanyang pangalan, ngayon at magpakilan-kilan paman. Amen at amen. And thank you po. So, dito po tayo lahat sa harapan. Picture taking po tayo. Resibo. Ayan. Though maulan, pero we still chose to be with our God. Sige po, dito po tayo sa unahan.